Maraming salamat sa pagbalik sa aking channel. Gusto ko muna humingi ng paumanhin sa inyo dahil ngayon lang ulit ako naka-upload ng recap. Medyo naging busy sa trabaho at sa ibang projects. Bago natin ipagpatuloy, balikan muna natin ang nangyari sa unang kabanata. Si Pedro ay isang retired assassin na tahimik na nagpapatakbo ng bookstore sa harap ng isang eskwelahan. Pinapatay ni Octopus si Pedro dahil gusto nila makuha ang pera nito na nagkakahalaga ng 7.6 billion. At maging kilala sa killer organization nila. Nanlaban si Pedro pero nagtamo ito ng malubhang tama. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay naging bata si Pedro. Binalikan at hinanap niya si Octopus sa kanyang kuta. Magkaharap kaya ang dalawa? Pagkatapos ni Pedro talunin ang mga tao ni Octopus ay nagsimula na itong hanapin ang tao na nag-utos na patayin siya. Pumunta siya sa isang public CR kung saan maraming tao ang nakakita sa kanya. Humarap siya sa salamin at naghubad ng pang-itaas na damit. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sa salamin. Naging matipuno at bata siya ulit. Ang mga sugat ng bala na natamo niya at cancer cells na unti-unting pumapatay sa kanya ay nawala din. Napagtanto niya na hindi na ito panaginip o imagination niya. Totoong naging bata siya, hindi niya rin alam kung ano at bakit ito nangyari sa kanya. Isa lang ang alam niya, hindi na siya makikilala ng mga kalaban niya. At ang mas mahalaga daw, ay kailangan niya na bumili ng damit. Nagkataon na may nakita siyang dalawang mukhang mayaman na mga lalaki na nagyoyosi sa loob ng CR na kung saan dapat bawal ang magyosi. Pinag-uusapan ng mga lalaking ito ang tungkol sa pera. Mukhang ang mga ito ay loan shark, mga nagpapautang na malaki ang interest. Mamahalin ang mga suot nilang damit. Nilapitan sila ni Pedro at Senita. Sinabihan pa sila ni Pedro na mga bata. Nakalimutan pa yata ni Pedro na siya ang naging mas bata. Umalis si Pedro at sinabi na hindi na daw siya mag-aaksaya sa mga taong ganito. Kaya ang gagawin niya ay tatapusin niya ito ng mabilis. Wow! Sinarado at nilock niya ang CR. 3 na lang sila natira sa loob. Ipapakita ni Pedro. Ano ang ipapakita niya sa loob ng CR? Ipapakita niya kung ano ang mangyayari sa mga tao na hindi gumagalang sa nakakatanda. Umalma ang mga gangster sa kanya dahil wala daw galang ito. Sinabi ng mga ito na papatayin lang nila si Pedro. Pero biglang sinuntok ni Pedro sa kaliwang bahagi ng ribcage ang isang lalaki. Aray! Tumulo ang laway nito. Kumuha naman ng patalim ang kasama nito. Isang pocket knife. Sinabihan siya ni Pedro na mali ang pagkakahawak nito at baka siya pa ang maputulan ng daliri dahil sa paghawak nito. Ikinagalit ito ng gangster at inatake si Pedro pero syempre basic lang ito kaya na-counter ito ni Pedro, inatake niya ito sa leeg na akala ng gangster ay tinamaan siya ng pocket knife. LOL! Natakot ang mga ito kay Pedro. Wala silang magawa. Kinuha ni Pedro ang damit ng isang lalaki. Tiningnan niya ang kanyang bank account pero ito ay wala ng laman. Ikinagalit ito ni Pedro, habang naglalakad ay narinig niya ang mga bata na nag-uusap tungkol sa scholarship mula sa Glory Group. Naalala niya na lumaki siya sa isang lugar na kung tawagin ay honor orphanage. Pinapatakbo ito ng isang maliit religious facility. At itong religious facility ay naging malaking sindikato na at napaka-impluensyado sa bansa at sa politika. Ito ang Glory Group. Si Pedro ang isa sa rason kung bakit ito naging matagumpay. Sa mga misyon na napagtagumpayan niya at sa mga katawan ng kanyang mga pinatay ang Negan pundasyon ng organisasyon na ito. Sa kabilang banda, makikita si Octopus na may kinakausap na isang gangster din. Mukhang gusto rin ito patayin ni Octopus. Tumawa ang gangster dahil mag-isa lang daw si Octopus na pumunta. Sinabihan siya ni Octopus na hindi naman ikaw si Pedro kaya walang rason para magdala ito ng ibang kasama. Ang gangster pala ay isang leader ng mercenary group na VACNA, pinakamagaling na civilian military sa kanluran. Lumabas ang kanyang mga tauhan para patayin si Octopus. Ang hindi nito inaakla ay sobrang lakas pala ni Octopus at may kakayahan nito na paikutin ang katawan at ulo niya ng 360 degrees. Yikes! Ang rank pala ni Octopus ay isang B+ at ang special skill niya ay body flexibility. Siya rin ang #1 jiu-jitsu practitioner sa Korea. Walang nagawa ang VAC na mercenary sa kanya at tuluyan niya na itong tinapos. Pagkatapos niya sa VACan mercenary ay bumalik na ito sa kuta niya at dito niya nadatnan ang mga tauhan niyang walang malay. Walang bakas ng sandata na ginamit at sinira-sin ang mga CCTV camera at recording.
Isa lang ang sa isip niya na makakagawa nito at ito ay si Pedro. Hindi niya lubos maisip na ang matandang ito ay buhay pa at pumapatay pa ng tao niya. Pero kumpiyansa siya at alam niya na lalabas na ang wanted order galing sa organization para kay Pedro. Sinabihan niya ang batang babae na mag-report kapag may balita na tungkol dito. Napag-isip ng babae na mabait na tao si Pedro at isa pa, niligtas nito ang buhay niya. Nagulat si Octopus na may tao na kumakain sa restaurant niya kahit hindi pa sila bukas. Tinanong nila ito kung ano ang sadya niya at nandito siya. Tinanong nila ito kung may meeting ba sila. Sinagot sila ni Pedro na wala silang meeting pero meron siyang hinanakit. Tinanong ni Octopus kung tungkol ba sa pera ito at sinagot siya na Pedro na oo at ito ay nagkakahalagang 7.6 billion. Nag-iba ang atmosphere at ang mukha ni Octopus at inutos nito na isara ang lahat ng pinto. Akala ni Octopus na ang lalaki ay may kinalaman kay Pedro pero hindi niya alam na mismong nasa harap niya ay si Pedro. Sinabihan siya ni Octopus na kahit meron o wala man kinalaman ang lalaking ito kay Pedro ay hindi pa rin ito makakalabas ng buhay. Ang isip ni Octopus ay hindi mapakali dahil imposible na malaman ng batang lalaki ang tungkol kay Pedro. Walang naging apprentice si Pedro sa buong career niya. Palagi rin itong mag-isa. Inalok ni Octopus si Pedro ng kondisyon. Una sabihin nito kung nasaan ang lokasyon ni Pedro at siya ay papakawalan nila. Papatayin nila ito gamit ang pagbaril sa ulo. Sinagot sila ni Pedro na wala siyang gusto sa mga kondisyon nito. Sinabi niya na paano kung dagdag niya ito ng pangatlong kondisyon. At sinabing, ako si Pedro at ako ang pumatay sa mga tao mo. Hindi makapaniwala si Octopus at parang napaikan pa sa sinabi ni Pedro. Para sa kanya, mas nakakabahala na hindi si Pedro ang pumatay sa mga tao niya. Pero tinanong niya ulit ang batang lalaki kung ano ang kinalaman niya kay Pedro. Ang mga kasama ni Octopus ay naghahanda na para atakihin si Pedro. Tinanong sila ni Pedro kung gusto talaga nila malaman, at sinabi nito na malalaman lang nila kapag sinubukan nila itong patayin ang batang lalaki. Nang babarilin na ng waiter si Pedro ay biglang lumipad ang chopstick at tumama ito sa leeg ng waiter at sa mismong vital point pa. Hindi makapaniwala ang batang babae sa ginawa niya. Kahit magkapareho lang sila ng edad ay hindi niya ito kayang gawin. Kahit maghanap sila sa buong bansa ay wala daw makakagawa nito. Napahanga si Octopus, at nag-offer ito sa lalaki na sumali sa grupo niya pero bigla niya na lang itong pinagbabaril si Pedro. Tinamba ni Pedro ang lamesa at nagtago na siya ding ikinatuwa ni Octopus dahil para sa kanya ito ay maling galaw. Hindi daw ito isang pelikula at hindi daw epektibo ang pagtago sa lamesa dahil tatagos ang bala. Damanak ang pulang likido sa sahig. Akala ni Octopus ay tinamaan na ang lalaki pero nang tangkain na niya itong atakihin sa likod ng lamesa ay wala na ito doon at ang pulang likido ay hindi dugo kundi chili sauce lamang. Hindi niya ito mahanap. Nagulat siya nang nasa itaas na niya pala ito. Biglang binugahan siya ni Pedro ng chili sauce sa mukha. Binugbog siya ni Pedro na parang walang bukas. Hindi makapaniwala si Octopus na bata ang kanyang kalaban. Inikat ni Pedro ang ulo ng kalaban at bigla na itong bumagsak. Pero alam naman natin na kayang ikutin ni Octopus ang kanyang ulo kaya ito ay nagpanggap lang na patay at aatakihin ng surprise si Pedro. Ito ang tinatawag na do or die tactic na naalala niya nang siya ay nasa training pa. Kapag pinakita na ng kalaban ang kanyang likuran sa pag-aakalang panalo na ito, ay ito ang pagkakataon na umatake. Na-master ni Octopus ang ganitong tactic kaya kumpiyansa siya na magagawa na ito laban sa isang bata. Tumalikod nga si Pedro. Biglang hinawakan ni Octopus ang paa ng lalaki sa kanyang harapan at tinangkang e-grapple ito gamit ang kanyang pambihirang skill sa jiu-jitsu. Namilipit sa sakit ang lalaki. Pero, laking gulat niya na ang kanyang inatake ay hindi pala si Pedro kundi ang waiter. At si Pedro ay nasa likuran niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa siya nagkakamali sa ataking ito. Paano napunta sa pwesto na iyon ang waiter? Mga tanong na di niya masagot. Nang maisip ni Octopus na wala siyang pag-asa, tinangka niya na kausapin si Pedro. Ibibigay daw niya ang babae sa kanya at pwede daw niya gawin ang kahit ano sa babae. Ayaw ng babae pero wala itong magawa. Sa hindi inaasahan ay pumayag si Pedro. Akala ni Octopus ay tapos na ang lahat at makakatakas na siya ay bigla siyang tumalikod at tumakbo. Sinabi na Pedro ang mga katagang do or die tactic. Nagulat si Octopus dito. Sinabi ni Pedro na ang pagtalikod sa kalaban sa pag-aakalang panalo na ito,
ay isang malaking pagkakamali. Naalala ulit ni Octopus ang panahon na nag-training sila. Ang taong nagturo sa kanila nito ay walang iba kundi si Pedro. Ang number 1 disciple. Tinanong siya ni Pedro kung naalala niya ba ang turo sa kanila nito noon. Wala nang magawa si Octopus at sinabing, ang lahat na taong nakakilala kung sino si Pedro ay hindi na nabuhay. Bingo! Sagot ni Pedro. At tinapos na ni Pedro si Octopus. Binali niya ang katawan nito. Sa kabilang dako, sa isa sa pinakamatataas na gusali sa syudad, may lalaking malaki ang katawan at may tattoo sa likod na babae. Mukhang ito ay isang disciple din. May lalaking nagre-report sa kanya tungkol sa nangyari sa restaurant na hideout ni Octopus. Walang traces na nakita. Namangha ang lalaking may tattoo sa likod. Akala niya ang may gawa nito ay matandang Pedro na may bounty na 7.6 billion. At sa puntong ito, iniutos nito sa buong Glory Group ang National Hunt para patayin si Pedro. At sa isang iglap, ginawa ng advertisement ito ng Glory Group na may mukha ng matandang Pedro. Ang hindi nila alam ay iba na ang mukha nito. Ang sa isip ni Pedro ay hindi na nila kailangan pang hanapin ito. Dahil siya mismo ang pupunta sa kanila. Sino kaya ang misteryosong lalaki na may malaking tattoo sa likod? Ano ang susunod na plano ni Pedro? Alamin natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood ng ating recap. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli mga ka-recap.